ay may kinalaman sa ano to? Pagmamataas. Ano yung English niyan? Ito ay pride. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay may kinalaman sa taong mapagmataas o yung mataas yung ego. O kaya ito yung mga matataas ang pride. Kilala niyo itong lalaki na to? Hindi, syempre. Ang pangalan niya, Jerry. Ayan. Itong si Jerry, sa kanilang barangay ay pinarangalan siya. Siya ang tinuring na pinaka-humble na tao. Ano? Dahil siya ay tinuring na pinaka-humble na tao, siya ay nagkaroon ng medal. Ang medal niya ay may nakalagay na humble. At dahil siya yung pinaka-humble, meron siyang award na medal, pero pagkalipas ng 3 araw, yung kanyang medal ay binawi sa kanya ng mga otoridad. Alam niyo kung bakit? Kasi, itong si Jerry, palagi niyang suot-suot yung kanyang medal. Sa madaling salita, pinapalangdakan niya sa mga tao na ako ay humble. Pero kung sinasabi mo palaging humble ka, hindi mo pinagyayabang mo ng humble ka. Naalala ko yung isang tao sa aming lugar sa Manila. Sabi niya, ako humble akong tao eh. Hindi ako mayabang. Humble ako, ang bait-bait ko nga. Hindi ako mapagmataas. Pero, pag inobserbahan natin, the way siyang magsalita, nagyayabang na siya. Sabi niya, ang humble kong tao, wala akong nagrabyado. Yun ang kanyang palaging sinasabi. Ngayon, ang pride, mga kaibigan, ay merong malaking na idudulot sa relasyon ng mga tao. Kung papansinin nyo, marami ng pamilya ang winasak dahil sa taas ng pride. Marami ng relasyon ang nasira dahil sa taas ng pride ng isang tao. Ang sabi, sundan nyo ako ha, mga kaibigan ha. Ito yung mga naidudulot ng pride. Una, ano sabi? Ayan. Ang pride daw, nagbibigay sa isang tao ng pakiramdam na wala siyang ibang pwedeng asahan kundi ang kanyang sarili. Ito yung tao na sinasabi, ako magaling ako, alam ko yan, ako marunong ako, alam ko yan. Ano? Yan yung mga tao na ang tingin nila sa kanilang sarili, biyasa sila sa lahat ng bagay. Ano pa? Ang pride daw ay ginagawang kritikal ng isang tao sa lahat ng bagay. Nagkaroon na kayo ng classmate na ganyan o ng kaibigan na ganyan, na kapag nag-drawing ka, sasabihin sa'yo, ay, hindi ganyan, ang pangit ako ng drawing. Nakakaroon sa ulo. Di ba? Minsan, alam niyo ba ito ha? Kung ang asawa ninyo ay kritikal sa inyo, malaki ang tsansa na manlamig yung kanyang pag-ibig sa tao. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito ha, kung ikaw ay babae, ang asawa mo yung lalaki, siyempre babae ka, lalaki talaga asawa mo, no? Kung ikaw, asawa mo, lagi mo pinupuna, honey, wala ka pa rin ng trabaho ba ngayon? Ayan mo, naghahanap ako. Nung nakahanap siya ng trabaho, honey, may trabaho na ako. At ang sasabihin mo naman, maliit lang naman sahod ng trabaho mo. Hindi ka kagaya ni parang ganito, malaki yung sahod. Ano? Manager doon sa Makati. Di ba? So, kapag lagi tayong kritikal sa inyong mga asawa o sa inyong mga kaibigan, malaki ang posibilidad na siya ay manlamig sa inyo. Eto pa. Ano daw? Anong sabi? Ang pride ay... Ayan. Ito yung taong walang mali. Magtatanong siya sa'yo, eto ha, ano bang masasabi mo rito? Anong magandang design? Sabihin mo naman, ay, lagyan mo ng konting palamutin dito. Sasabihin naman niya, ay, hindi, huwag yan, kasi pangit yan eh. Eto dapat. Diba, nagtanong pa siya? Tapos, hindi naman pala niyang susundin yung gusto mo. Ano pa? Ano pa ang sabi? Ang pride ay nagpapaging defensive. Di ba lang English yung Tagalog na defensive eh. Nagpapaging defensive sa isang tao kapag napuna siya. May kakilala kayong ganyan? Kapag nagkamali siya, uy, mali mo yan ah.
Sasabihin niya, hindi kasi ganito, ikaw kasi. Di ba? Uy, mali ang ginawa mo, pati hindi ka nag-sorry. Hindi kasi, yung kaibigan mo kasi ganito, ganyan eh. Di ba? Marami siyang ganyan. Marami siyang ganon. Ano pa? Ang pride ay ginagawang mahirap para sa isang tao ang humingi ng pasensya kapag siya ay nagkasala. Ito yung hirap magsabi ng sorry. Kahit ikaw nang mali, parang ang hirap sa'yo na tanggapin na ikaw ay nagkamali. At isa pa, ang pride ay ginagawang insecure o ingetters, diba? Ingitera. Ang isang tao. Sa madaling salita, pag nakita mo na yung kaibigan mo nakabili ng, halimbawa, nakabili ng motor, sasabihin mo, hindi mo maganda yung motor niya. Di ba? Insecure. Kasi pag narinig mo kumanta, ang ganda ng boses, kaya ko yan. Mababa pa nga yan eh. Di ba? Ingetters yun. Ano pa? At panghuli, ang pride ay ginagawang makasarili ang isang tao, siya ay self-centered. Sa kanya nakapokus ang mundo niya. Sa kanya nakapokus ang sarili niya. Meron siyang sariling mundo na siya ang palaging tama. Ano? Ngayon, meron isang lalaki, ang sabi niya, ganito. Sabi ni C.S. Lewis, wait lang. Yon, sabi dahil ang isang tao nagmamataas ay may ugaling ibaba ang iba, at syempre, kung ikaw ay may ugaling ibaba ang iba, hindi mo makikita ang nasa itaas. Kung ikaw ay may ugali, ibaba ang ibang tao, hindi mo makikita yung nasa taas kasi yan ang iyong ugali. Ang sabi pa nga sa atin ng Biblia, ito yung kagandahan sa ating Panginoon. Tingnan nyo ha. Samahan nyo akong basahin. Anong sabi? Panginoon, kahit kayo'y dakila sa lahat, nagpapalasahin kayo sa mga abang. Sabi diyan, kahit daw ang Diyos ay dakila sa lahat, siya ay nagmamalasakit sa mga abang, sa mga kawawang tao na kagaya nyo at kagaya ko. Hindi ba, tama lang naman na kung ikaw ay makapangyarihan sa lahat, pwede kang magyabang kasi may pagyayabang ka. Pero ang ibang tao, wala na nga may pagmalaki, nagmamalaki pa. Wala na nga may pagmayabang, nagmamayabang pa. Ang sabi ng Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. Alam niyo dun sa lugar namin, maraming mga taong mayayabang. Sa lugar namin, yung mga tao na palaging nakahubad, palaging merong, di ba? Palaging merong panaksak. Itong mga tao na ito ay talaga naman pag dumaan ka sa lugar namin, doon sa Cavite, ay kung minsan ay haharangin ka, hahamunin ka ng away, pero ang mga taong ito, nauwi sa kapahamakan. Ngayon, konti na lang sila. Ano? Sabi pa, at ang pagmatataas ay ibabagsak. Tanong, nais nyo bang mabagsak? Siyempre hindi, di ba? Kasi sa Bible, ang nagmamataas, binabagsak, at ang nagpapakumbaba, sila ang tinataas. Ang sabi ng Kawikaan 18:12, ang pagmamataas ng tao ay magpapahamak sa kanya. Ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Kaya mas mabuti sa isang tao na magpakumbaba kesa magmataas o magmayabang. Sabi pa, ang pagmamataas ang nagbago sa mga anghel, kaya sila naging demonyo. At ang pagpapakumbaba naman ang nagbago sa tao patungo sa pagiging anghel. Yan ay sinabi ni Saint Augustine. Ano? Kilala niyo ito? Ang pangalan ng anghel na ito ay Lucifer. Ano pangalan? Si Lucifer, alam natin ang kwento. Siya yung anghel na talagang napakatalino, napakaganda, pero siya yung naging Satanas. Bakit kaya? Sabi sa atin ng aklat ng Biblia, sa Ezekiel 28:13, nasa idin ka pa noon sa halamanan ng Diyos.
lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Sa madaling salita, ito pong si Lucifer, lahat ng mamahaling bato. Ano mga mamahaling bato ang alam nyo? Sige nga. Ginto, diamond, silver. Ano pa? Bato ba yun? Ha? Onyx, sapiro. Lahat ng mamahaling bato na kay Lucifer. Sabi pa dyan, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Sa madaling salita, itong si Lucifer ay merong mataas na kalagayan noon sa langit. At dahil sa kataas ng kanyang kalagayan sa langit, ang sabi pa, ikaw ay sakdal, perfect, sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Eto po sa langit walang masama. Lahat ng bagay sa langit mabuti. Pero tanging-tangi na kay Lucifer nasumpungan ang kalikuan. Sabi pa, ang iyong puso ay nagmataas. Ito rin pala yung problema ni Lucifer. Bakit siya nagkasala? Kasi sa kanyang pride, sa kanyang pagmamataas. Ang sabi, dahil sa iyong kagandahan, dahil maganda si Lucifer, o pogi, o lahat ng mamahaling bagay nasa kanya, nagmataas siya ngayon. Sabi, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Alam niyo po, si Lucifer ay isang napakagandang anghel sa langit. Dahil lahat ng mamahaling bato nasa kanya, lahat ng mga bagay nasa kanya, ang katalinuhan nasa kanya, ang kagwapuhan nasa kanya, nagmataas ngayon siya. Nagkaroon ngayon siya ng tinatawag nating pride, na siyang sakit na karamihan sa atin, yung pagpapaimbabaw, pagmamataas ng kanyang sarili. At ito ang nangyari. Sabi ng Isaiah 14 verse 12, sige nga, anong sabi? Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan. At ang sabi, sa itaas ng mga bituin ng Diyos at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Ako'y sasampa sa itaas sa mga kaitaasan ng mga alapa at ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ang sabi ng Bible, nais ni Lucifer na maging kasing taas o kasing kapantay ng Diyos. Hindi niya hiningi o ninais na lumagpas sa Diyos. Pero ang kanyang ninais ay maging gaya ng kataas-taasan. Ito yung pride ni Lucifer. Ito yung kanyang pag-iimbot sa kalagayan ng Diyos. Nais niya rin sa kanyang puso na maging kagaya ng Diyos. Kaya ang nangyari, dahil siya ay nagmataas sa kanyang sarili, nagkaroon ngayon ng digmaan sa langit. Alam nyo, mga kaibigan, ang unang digmaan o ang unang kudita ay hindi sa Malacanang, hindi sa Makati. Ang unang kudita naganap sa langit. Basahin natin Pagkatapos ito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel o si Michael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Yung dragon dito ay hindi literal, ito ay tumutukoy kay Lucifer. Sabi, at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Imagine, ang dragon, meron din ang anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel. At pinalayas sila mula sa langit. Sa madaling salita, nung nagkaroon ng digmaan sa langit, hindi natalo ang Panginoon, bagkus natalo ay si Lucifer. At ang nangyari, itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo.
Alam nyo ba, pagkatapos na maitapon si Lucifer doon sa langit, siya ay naibagsak dito sa lupa ito. Noong unang panahon, nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, meron siyang nilalang na lalaki at babae. Ang lalaki, ang pangalan ay Eva. Adan. Ang babae ay Eva. Silang dalawa nilikha ng Diyos na perfecto, maganda, matangkad, maganda ang ilong, mataas ang kanilang height, at talaga namang napakakisig ng kanilang pangangatawan. At sinabihan sila ng Diyos, sabi ng Diyos, iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sige nga, ano sabi? Sa lahat ng tanong, ano ang utos ng Diyos? Makakakain ba sila ng anuman sa Hardin ng Eden? Hindi ba? Ano sabi? Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain. Makakain hindi? Makakakain. Pero, merong isa na ipinagbawal. Sabi, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Ibig sabihin, lahat ng iyan pwede mong kainin. Huwag lang dun sa isa. Yung pag kinain mo, maalaman mo ang masama at mabuti. Ngayon, isang araw, sabi pa rito, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Mamamatay ang sino mang kumain noon. Isang araw, etong si Eva ay namasyal saglit, hindi niya kasama ang kanyang asawang si Adan. Siguro, habang naglalakad si Eva, ito ay paraphrase na lang ha, habang naglalakad siguro siya marahil ay pinagmamasdan niya yung ganda ng Eden. Siguro kumakanta-kanta pa siya niyan, finally, gano'n pa siya, hanggang sa kanyang paglalakad, nakita niya yung prutas ng pagkakilala ng mabuti at masama. Take note po ha, hindi talaga mansanas yun ha. Mansanas lang yung nakikita kong magandang prutas na po pwede natin gawing example. Ngayon, nung nakita ni Eva yung prutas, merong lumapit sa kanya na, ano yun? Ahas. Yung ahas na yun ay lumapit kay Eva at siya ay pinukso at kinausap. Ang sabi sa kanya ng ahas, sinabi ba ng Diyos, huwag kang kumain ng anuman. Eh ang sabi ng Diyos, pwede naman eh. Sabi ni Eva, hindi. Pwede kami kumain ng kahit ano dyan, yung dalandan dyan, pwede namin kainin yan. Yung malunggay dyan, makakain namin yan. Eh ang sabi ng ahas, ang sabi ni Eva pala, huwag lang dun sa isa. Dun sa isang prutas na nagpapakilala ng mabuti at masama. Ang sabi ng ahas sa kanya, ay huwag kang maniwala ron. Tingnan mo ang ganda-ganda ng prutas na to. Pag kinain mo to, madidilat ang iyong mata at magiging para kang Diyos. Sa madaling salita, si Eva ay nahikayat at siya ay pumitas at siya ay kumain. At binigyan niya rin ang kanyang asawa ng pagkain ng prutas na yon. At nung pagkakagat ni Adan, nagising ang kanyang isipan, nagising silang dalawa at natuklasan nila na sila pala ay mga hubad. Doon nila nakita na sila ay nagkasala at dahil sila ay nagkasala, nahihiya sila ngayon sa Panginoon. Kaya naman, kinahapunan, dumating ang Panginoon. Sabi, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno sa halamanan. Pero, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Sabi ng lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan. Ang sabi siguro ng Panginoon, Adan, Adan, nasaan ka, Adan? Ang sabi ni Adan, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Ang sabi ng Panginoon, nagtanong ang Panginoong Diyos, sinong nagsabi sa iyo na hubad ka, Adan? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo?
na huwag ninyong kakainin? Tinatanong ngayon si Adan, kumain ka ba, Adan? Tignan niyo yung sagot ni Adan. Sumagot ang lalaki, ang sabi ng lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin, binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Imagine tinatanong lang siya ng Diyos kung kumain pa siya, naningisi pa siya kagad. Hindi ba? Ang sabi ng, tanong naman ng Panginoong Diyos, bakit mo ginawa yun? Eva, sumagot ang babae, nilang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. At syempre, hindi na tinanong ng Diyos yung ahas, baka mamaya siya naman ang ituro. Nilikhanin pa kasi ako. Kung papansinin natin, nang tinanong si Adan, pinasa niya kagad kay Eva. Nang tinanong si Eva, pinasa niya kagad sa ahas. Ito yung pride ng tao. Mahirap para sa atin na aminin na tayo ay nagkamali, na tayo ay nagkasala. Kaya kung minsan, mahirap para sa isang tao ang mapatawad kasi ayaw niyang humingi ng tawad. Tanong, meron bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Wala. Kung hindi kayo hingi ng tawad, hindi ka mapapatawad. So, ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay yung kasalanan na hindi mo hinihingi ng tawad. Tama? Kaya naman, sa ganitong klase ng pagkakataon, meron po tayong 3 hakbang na ibabahagi na kung saan ay makakatulong sa atin upang nang sa ganon ay masolusyonan natin ang nakamamatay na emosyon na ito at ito yung pagmamata. Una, anong unang punto? Aminin natin na tayo ay nagkamali. Kinakailangan sa isang tao na lulutin niya muna ang kanyang pride para nang sa ganon masolusyonan ang kanyang problema sa pagmamataas. Ang sabi nga sa atin ng banal na kasulatan, sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Maraming mga tao ngayon nagsasabing, mayaman ako, kaya kong gawin ang lahat ng bagay, pero ang sabi ng Bible sa atin, makaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Ano? Sabi pa, kaya pinapayuhan ko kayo, kayong bumili sa akin ng ginto na dalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Imagine, pinapalapit tayo ng Diyos. Ito po ay hindi literal na bibili ka ng ginto sa Diyos. Ito ay kumakatawan sa ating pag-response sa pananampalataya na nais niyang ibigay natin sa Kanya upang tayo ay malinis at mabago. Ang sabi, bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya ninyong kahubaran. At pati ang mga gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Sa madaling salita, ang isang tao ay maaaring mabago ng ating Panginoon kung siya ay lalapit sa Kanya at hahayaan niya na ang kanyang puso ay mabago paunti-unti ng ating Panginoon. Sabi ng unang Juan 1:9, kung iyong ipahahayag ang iyong kasalanan, siya ay banal at tapat na kayo'y patatawarin. Alam niyo po mga kaibigan, ang ating Panginoon ay palaging nag-aantay sa bawat isa sa atin na ating ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Sapagkat siya ay banal, siya ay tapat na tayo ay patatawarin. Sabi pa nga, ang tunay na pagpapakumbaba ay tapat na pagtingin natin sa ating sarili. Sa liwanag ng kabanalan ng Diyos at ng pagiging makasalanan natin. Kung titignan natin ang ating sarili, aaminin natin na tayo ay makasalanan, ang Diyos ay tapat at hahayaan niya na sa pamamagitan noon, maranasan natin sa ating buhay ang tunay at tapat na pagpapakumbaba. Pangalawa, magpasakop tayo sa Diyos. Kanino tayo magpapasakop?
Kung nais ninyong malutas ang inyong problema sa pagmamataas o nais ninyong ibahagi ito sa inyong kakilala, kinakailangan tulungan natin sila na magpasakop sa Diyos. Ang tanong, nakahanda po ba tayong magpasakop sa Diyos? Nakahanda po ba? Ayun, parang kakaunti, ano? Nakahanda po ba tayo magpasakop sa Diyos? Ayun, alam niyo po, kung tayo ay magpapasakop sa Diyos, merong walang mangyayari sa ating mga puso. Ang sabi nga, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Sabi, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Ang Diyos nakatingin palagi sa iyo kung ikaw ay may puso na handang magpakumbaba at may puso na tanggapin ang iyong kamalian at may puso na handang magpasakop sa Kanya. Sabi pa, ang taong mapagmataas ay gusto laging gawin ang tama, katulad ng mga dakilang bagay. Ngunit dahil gusto niya itong gawin sa abot ng lakas ng kanyang makakaya, hindi siya nakikipaglaban sa tao, kundi sa Diyos. Hindi natin kinakailangan na maging self-centered. Ang kinakailangan natin ay maging God-centered or Christ-centered. Pangatlo, malapit na po tayo magtapos. Isipin natin lagi ang kapakanan ng iba. Kung minsan ang gusto natin, ako palagi, di ba? Madalas ganyan tayo, gusto natin tayo yung nakikinabang. Kapag sa pila, gusto natin tayo yung nauuna palagi sa pila. Di ba? At hayaan naman natin na isipin natin lagi ang kapakanan ng iba. Sabi nga ng Pilipos 2:3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin sa isa't isa. At ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Ito ang dapat natin ilagay sa ating isipan. Magpakumbaba tayo at ituring natin mabuti ang ibang tao kaysa sa atin. Huwag lang ang kapakanan ang isipin nyo. Ang sabi, hindi ang kapakanan din, kundi ang kapakanan din ng iba. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, ito po ay si Kristo. Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat manghawakan. Ito po, ang ating Panginoong Yesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. Siya ay isang makapangyarihang hari doon sa langit. Imagine, isang hari, isang dakilang Diyos, bumaba dito sa lupa, hinayaan niya na siya ay maipanganak sa sabsaban. Hinayaan ng Diyos Ama na yung kanyang anak na dakila sa lahat ay maipanganak doon sa kulungan ng mga hayop. At ang sabi pa, ang ginawa ni Kristo, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya. Sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos. Ito ang ginawa ng ating Panginoon. Ito ang ginawa na doon sa krus ng Kalbaryo, na yung latay na para sa atin, yung sugat na para sa iyo, yung koronang tinik na dapat tayo ang merong daladala sa ating mga uluhan, kinuha niyang lahat yan. Hinayaan niya na dumanak ang kanyang dugo upang sa pamamagitan noon, magkaroon ikaw at ako ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa kamatayan ay maging kamatayan doon sa krus ay naging masunurin siya sa Diyos. Kaya naman, dahil sa kanyang kababaan, kaya naman itinaas niyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo. Upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon ng bawat isa sa atin. Kaya naman sa gabing ito, nais kong ipakilala sa inyo ang ating Panginoon. Nais kong ipakilala sa inyo si Kristo na siyang nasa kalangitan, nagpakababa para sa iyo at para sa akin upang nang sa ganon, ang problemang ito
ang emosyon na ito ng pagmamataas ay mawala sa atin. Upang makita natin na si Kristo ay nagpakumbaba, upang nang sa ganon, magkaroon tayo ng buhay. Kaya naman sa gabing ito, mga kaibigan, meron akong nais na iparinig sa inyo na isang awitin. Isang awitin na kung saan ay magbibigay sa atin ng aral, pupukaw sa ating mga puso at magbibigay sa ating isipan ng mga katotohanan na kinakailangan natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Hayaan niyo pong mapakinggan ang isang awit na ipagkakalaw po sa atin ng ating Panginoon.